Nakita nyo ho doon sa ating thumbnail kung sino-sino yung mga Marines na bumaliktad. Ang problema ho dito mga kababayan, paano ho nila masisikmura na kainin yung perang pinambayad sa kanila? Gayong alam naman nila na yung mga dinideliver lang mali-maliit ang pera, galing yun sa flood control. Ngayon yung kanilang tatanggapin na pera, kanino man gagaling yan? Natural doon din sa flood control. Kaya safe to say, na itong mga bumaliktad na Marines na to, sila din ho, pwede nating tawaging mga kurakot ngayong mga panahon na to. Saan ba kukuha ng pera pambayad na 22 million, 25 million daw, 8 million daw ang binayad sa kanila? Ang bottom line dito, bago nagkaroon ng pag-recant ng kanilang mga testimonya, nagkaroon ho muna ng bayaran. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho, si Atty. Levy Balikod. Game! Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. para sa Pwede pa show at ang date niyan yan, August 6 So last August 6 pa sir yung may last na... o yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can you see the message, sir? If okay lang po. Para sorry. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan? Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang ngayon ang chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Magkano naman po yung offer, attorney? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap. No? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan po? Ibibigay namin lahat ito sa presscom. No? Okay. Pero hanapin ko yung... ito. Makita. Kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? Sorry. 8. Ano? 8 meaning 8 million. Each, sir, each. 8 million each? And like 14? Oh, yun ang ino-offer. Dito sa kwan lang. Sa ka-text niya. Attorney, pwede niya po ilagay sa tip-tip report. Ganyan yan po yung batang tip-tip po. Attorney yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. retired? Retired na military officer. Yeah. Salamat po, attorney. So, pag nag-usap kami ni Ombudsman, Wala na yan, attorney. Pinasyalan nga kaagad nitong si Eric Sylvester, itong si Ombudsman, pagkatapos ng nagkaroon ng pagbawi sa mga sinumpaang salaysay nitong mga 18 Marine na to. Ito, pakinggan nun natin ng mga kanilang mga kasamaan kung anong magiging mga punto de vista nila na yan. Diyan siya ginawang pag-recant ng iba sa kanilang mga kasama. Suportahan nun natin kung gusto nyo magpatid ng suporta dito sa mga 18 Marines. Ay, 14 na lang pala, 14 Marines. Wala man ho tayong milyon, wala man ho tayong daang milyon, wala man ho tayong, di ba? Yung panalangin, tapos suporta kung ano manong may papahating nyo dito sa mga 14 Marine na to, Brave 14, kayo na hong bahala dyan, di ba? Punta ho kayo sa FB page nitong si Ma'am, ano pangalan nito? Punta ho kayo kay Ma'am Kifi Chu. Doon sa Facebook ho niya na doon yung instruction paano ho kayo makakatulong. Nagpasilaw kayo sa kanyang halaga. Kunting pera lang yan mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Nako.
May hindi natuwa itong ating team leader. Team leader ho na ata nila, kung di ako nagkakamali. Hindi ho siya natuwa dito sa ginawa ng kay mga kasama na to. May kalalagyan din kayo. Mabigat ho yun ha. Para sabihin nun, yun nung kapwa Marines mo, mabigat ho yun. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasamahan yung apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila. Minsan, ino-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin. Pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa na lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng mga kanilang mga mahinindigan. Nakatapos bilang isang beses yan na nakatip sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na halaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press-con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Share nyo itong video na to kasi nagtakip sila ng mukha eh. Ayaw nila pakita yung pagmumukha nitong mga Marines na to. Share nyo para makita ng mga kababayan natin kung sino-sino ba itong mga kumag na. Yun ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro sa kanila. Correct. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sabay ng Pilipino na umaasa sa 18 ex-Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na Marine? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinot ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na Marine na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview
doon sa mga ABS-CBN, GMA, ba yun, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levi Baligod kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligon, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligon, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligon ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungaling po yan. Puro po sinungaling yung mga yan. Payaran ko yung apat na yan. Bali 5 po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo pa yung 3 kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Good luck na lang sa kanila. Pagkatapos ho dyan, punta na ho tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Natin. So, hindi na po tayo mag-atubili, pero bago tayo mag-umpisa, huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. So, iba yung pwesto ko lang dun dito sa bahay. Lumipat lang ako kasi madilim dun sa area ko where I normally do live. Minsan naman kasi I'm in the kitchen, so medyo maganda ilaw doon. But today, medyo busy. So, ayun. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. So, ngayong araw na ito, ano yung raging issues of the day? Unang-una, of course, hindi po natin matatanggal sa isip ng mga tao ang pinakamatinding balita o pinakapopular na balita ay always tungkol sa impeachment ni Vice President Inday. It's not as big a blockbuster as the Corona impeachment. It's not as big a blockbuster as the House of Representatives, no? Yung kanilang nung umpisa, medyo marami silang viewers doon sa kanilang Committee on Good Governance, sa mga Quadcom, but as time went on, nagdi-diminish yung kanilang views. Now dito, with the impeachment of VP Inday, balita pa rin, of course, is the fact that there's not as many viewers as they were expected to be having. Kumbaga, akala yata ng ating mga kongresista, mga ginagalang nating kongresista, na ito ay magiging kahalintulad nung Corona impeachment. Pero ano yung difference? Unang-una, malaki yung difference, may social media, no? Mas malakas ang social media ngayon post-PRRD. Or dun pa lang kay PRRD, ang lakas. Kumbaga, ito talaga ay minomonitor yung direct opinions ng mga tao, ng ordinaryong mamamayan na hindi backed up or generally hindi backed up by traditional media or by mainstream media. So, the impeachment remains, of course, a topic of the day, pero basta pagdating sa viewership, medyo mababa siya ngayon. Okay, now why is this? A lot of the opinions na ini-express ngayon sa social media is, di ba, walang sincerity.
Sa totoo lang, wala rin naman sincerity nung sa kaso ni Justice Corona. Later on, but they were very good at hiding it. Kumbaga, ang media, whether kasabwat yan o hindi, ang media nag-take sides na kagad. Automatically, galit na sila kay Justice Corona because at the time, well, credible ang administrasyon ni Noynoy Aquino. But in this time around, ang daming factors. Unang-una, hindi credible ang Marcos administration. Hindi credible ang ang Congress, which iba to. Dun sa Corona impeachment, may credibility pa si Presidente Aquino pa. And ngayon, this is being conducted at a time when the president is not quite as credible. Bukod pa dyan, nakita natin, ang feeling ko kasi is the reason hindi ganun ka-popular itong impeachment ni VP Inday pagdating sa viewership is because they did it to death in the House. Hindi gaya dun sa Corona impeachment, doon pa lang sinasabi na, kumbaga, hindi natin nakita yung ebidensya, hindi natin nakita kahit ano. Lalong-lalo na ngayon, after the Supreme Court decision in Duterte versus House of Representatives, hindi na po mauulit yung mga findings of probable cause na kinonduct dun sa House of Representatives na ura-urada. Yung mga tipong overnight, paggising mo, ay, impeached na pala si Justice Corona, papunta na sa Senado yung kaso. And by the way, reminder lang, when we say impeachment actually means the proceedings in the House of Representatives and the finding of probable cause. What happens in the Senate is the trial. Ngayon, in the Philippines, because they get mixed up, we call it an impeachment trial, just to distinguish it from other trials. So yun. So, even if the impeachment ni VP Inday remains one of the hottest topics na pinag-uusapan, viewership is down. And as a matter of fact, di ba? Ang nakikita rin kasi natin, it might also be a factor na ang daming trolls doon sa comment section. So, any true discussion might not be, it's not conducive in the live feeds. That being said, may ibang mga issues na of course humaragsa. At this point, marami nang lumalabas na mga evaluations tungkol doon sa testimony ni Attorney Wamil. Nung inintroduce yan, and in fact, binomonitor ko yung ibang mga comments, may mga supporters, si VP Inday, na medyo kinakabahan. Sabi nila, COA na to, mag-testify ang COA. What if they find something wrong and then they make a big deal out of it? As a matter of fact, that's what exactly happened. Mayroong mga pagkakamali na nag-receive ng widespread sharing, kumbaga, ng mga trolls sa social media, and naging popular, quote-unquote, yung mga terms na Inday Lustay, yung 11 days lang ginastos and all that. Ito yung mga kumbaga, this was pushed and pushed and pushed as a narrative for the prosecution. Pinush ito ng House, pinush ito dun pa lang sa pagdidinig sa House of Representatives. And now, lo and behold, pagdating dito sa Senado, natanggal ang maskara. So, suddenly, hindi na to ang venue, di ba? Hindi na ito madali i-twist, hindi na ito madali kumbaga, in the House kasi, yung pagdidinig was an inquiry. Ano yung inquiry? Inquisitorial yung method. So dahil inquisitorial, anong ibig sabihin ng inquisitorial? Kapag inquisitorial, ang nagtatanong lang yung judge, in the case of sa legal system natin, sa prosecutor's office, yung determination of probable cause is an inquisitorial proceeding. Ang nagtatanong lang yung officer, yung presiding officer, at sumasagot ka lang. So, parang Spanish Inquisition, hindi ka pwedeng mag-participate, hindi ka hindi ikaw talaga, you cannot mount a defense. It is all on one side. Sila yung nagtatanong, sumasagot ka lang. So it's not exactly conducive to finding out the whole truth, but it is very conducive to a propaganda method, di ba, ng pagpapakalat ng impormasyon. So pagdating dito sa testimony ni Attorney Wamil, and we expect with the second witness, Attorney Wamil was the one who wrote the
audit observation memorandum at saka notice of suspension. So, these are temporary measures. Kumbaga, these are not final decisions. What is an AOM? Ibig sabihin, may nakita kaming mga mali. Merong kulang ang liquidation nyo dito, kulang ang bakit ganito yung ginamit nyo na method? So, what is an AOM? Observation, may nakita kaming ganon, explain nyo o kaya punuin ninyo yung kulang. So, presenting the AOM as though it were evidence of something final already was a mistake on the part of the prosecution. Tingin ko mali sila doon. But they were probably doing it for shock value. Kasi si Wamil nga yung nag-suspend ng 125 million and paglabas ng final notice of this, yung final notice of disallowance from the Commission on Audit, about half lang ang disallow. So, nakikita na natin na dun pa lang sa may major discrepancies between the findings of the audit observation memorandum, notice of suspension, and the final decision or the decision of the Commission on Audit, which now is being questioned before the appropriate venue. Kundi po ako nagkakamali, sa Supreme Court nila kini-question yan. Okay. So, at this point, so parang ang nakikita rin natin dito is that now, this is the real thing. Kumbaga, kung dun sa House, parang it's not really the truth, no? Patikim lang yan. Ito yung gusto nilang ipalabas. And now that they are before the big boys, they're now playing with the big boys. Kumbaga, they're up against real lawyers. Hindi na nila mabubuli yung mga witnesses or resource persons, etc. Dito, it is now a trial. And for me, nagkakalabasan na. My initial fear was that the trial itself might not be handled correctly and hindi talaga lalabas ang katotohanan. But here, we are seeing much of what we had already been saying. Matagal na naming sinasabi ito, na hindi final ang findings dyan, hindi, lalong-lalo na sa AOM, it can still be questioned before the Supreme Court. There is a context to all of this, mga ganyan. In the House, hindi sila narinig. In the House, limited yung capability ni VP to mount a defense. So, meron pang additional na basag din, aside from yung Inday Lustay, basag na yan. Anong lustay? Tignan ninyo, ano yung pinambili? Gamot. Pinang-reward sa mga confidential informants. So, nawala, nasira yung part na yun. Ano pa? Yung 11 days. Wala naman nakalagay, walang pinagbawal. Matagal na namin sinasabi yan, saan nakalagay na kailangan mong gastusin even before. Kung inirelease lang ng Disyembre, kailan mo gagastusin? Iintayin mo ba ng next year? You only had that much time, tapos magagalit sila na you would spend it within that period of time. So ngayon, nawala na yung mga ganong klaseng issues, no? Yung mga nilalabas ng mga trolls nila. So, hi! Sa mga bagong dating, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Okay. Lalong-lalo na dito sa ating YT. Check ko lang muna yung mga observations ninyo. Okay. So, it's still about the VP. And unfortunately, they wanted to hold a trial the same way that they held the Corona trial, but it's not working. Hindi nag-work yung initial strategy ng House of Representatives na to make this a bad publicity campaign against the Vice President. Instead, it's become a campaign. It has become a revelation of the oppression of Sara Duterte. Tingnan mo, walang opportunity mag-explain sa House. Umabot sa punto na nasa Senado tayo, all of these public hours, all of these hours of government officials whose salaries we paid for was spent on bringing this to the Senate, and now the revelation is mali-mali pala ang mga findings sa House, or they were grossly favoring a particular side. And as far as this goes as a campaign to diminish the popularity and the trust for Vice President Inday Sara, it is also failing.
So, in addition to that, now, of course, napilitan tuloy. And as we can see, the prosecution really is struggling. Why is it struggling? Because they have not come up with the kind of evidence that would convince not just senators, judges, but also those of us who are watching. The senators, judges, the reason this is political, kumbaga, it is described as a political proceeding is because if this were a legal proceeding, the courts would handle it. If this were a legal proceeding, maybe the senators can handle it, but that the Supreme Court would have the final say. Meaning the Supreme Court would be an appellate court and not a court for grave abuse alone. If this were not a political proceeding, why would you put senators in charge of the trial? So, and why are we talking about the political nature here? Because it appears that the prosecution, through their spokesperson, umaangal sila na bakit daw biased yung mga senator judges. Parang ganon. Malacanang had the same sentiment. Biased daw senators judges. They should be daw more objective and so on. Yes, pero who is going to impose that standard? Tanong ko lang. Kasi nung time ni Justice Corona, we also did that. We were calling na there is insufficient evidence to show that Justice Corona was even corrupt. What were they using? The increase in the amounts deposited in his bank accounts. Okay? Bakit? Sabi nila, ba't biglang lumaki? Kurakot ka, no? Bakit may kondo ka? Kurakot ka, no? Bakit may lupa ka? Kurakot ka, no? All of it was like that, but there was no indication of where the money came from. Walang money trail, walang galing ito kanino, ganyan. Which is why we felt napaka-unjust nung proceedings kay Justice Corona. He did not present a chain na, okay, galing dito yung pera kinuha nung akusado at tapos ito pinanggamit sa pagbibili ng ganitong mga property. Walang ganun. Walang ganun. So, ang feeling ko is that the prosecutors of the House of Representatives really thought na magagawa nila yung ginawa kay Justice Corona. But here, it appears that they were mistaken in their assessment. Okay. So, di ba, very, very, very interesting pa rin. That we're seeing here now. Now, the Supreme Court also had a ruling na recently at dinicide nila na moot and academic yung petition ni VP Inday to invalidate the proceedings in the House. Anong ibig sabihin nito? Well, because during the time that she was brought before the she was being brought before the Committee on Justice, nirereklamo na nila maraming mga violations yung House and all that. But sabi ng ng Supreme Court, well, it's too late. The Senate had already acquired jurisdiction over the case and therefore moot na. Whether or not valid yung proceedings dun sa House, nag-take over na ang Senate and therefore moot and academic na po yung issue. Yun lang ang sinasabi ng Supreme Court. However, many other citizens are pointing out, nagtagal sa inyo eh. If the Supreme Court had decided immediately on the issue, it would not have become moot. So that is also a valid point of view. Next. Of course, nagka-issue dun sa of course, during the proceedings in the Senate, may mga ibang mga side issues that are coming up, such as yung acknowledgement receipts. So that's another thing na medyo nabasag. Na remember that in the testimony in chief or the direct examination of Attorney Wamil, he was saying walang ORs. So the next day we saw major dailies or major news and several of the trolls were echoing, hala, walang ORs, yari. May mga gumaganon. And as it turns out, Joint Memorandum Circular 2015-01 says, ano man requirement na OR? Yeah. Read that together with the 1992 Circular 385, kung di ako nagkakamali.
92-385 sinabi ng dun sa circular which is issued by the Commission on Audit that the very nature of confidential and intelligence operations is that it must be conducted in secret. And so there are certain liquidation requirements which are not the same as a regular liquidation. Confidential and intelligence funds, yun ang it's not the same. Kumbaga, it's not the same. You do not audit it in the same way that you will audit a regular, let's say, MOOE. All right. Another issue, of course, is the withdrawal of affidavit by 4 of the affiants of the joint affidavit. Originally, there were 18 ex-Marines, ex-Army Yan. who Ayan. issued an Tatalakayin affidavit. na pala ni Atty. Trix dito. They executed an affidavit stating that they were the ones who delivered suitcases of cash to identify, and they identified them, several congressmen, they identified the president, the former House Speaker, they explained the role of Zaldico. So, I expected na mas malaki yung yanig. So what happened here? What really happened is that 4 of the 18 decided to withdraw. The term that they used was withdraw. I'm not sure if they know the difference between the term recant and withdraw. But withdraw their participation in the joint affidavit, meaning tanggal na sila doon. Hindi sila nagko-participate doon. They had to issue a new affidavit saying they are no longer participating in this exercise. Now, I think it would be entirely possible na may recantation dito na sinasabi nila hindi ito nangyari, nagkamali kami, naguluhan lang kami, and therefore hindi na kami magpa-participate dito. Inaatras namin yung aming signatures doon sa original joint affidavit. Ito po ang tama. Okay, bago tayo magpatuloy, like, share, follow, and subscribe. Remember, this is live, ha? So, for those who are watching on the Black app, tap naman po dyan. Hindi ko pa nakikita yung mga Ayun, maraming salamat. So, according to these 4, they did say na na ang dami nga kasing kaso. Alright, let's look at that one. So, as we can see, before, remember we were talking about lawfare or slap suits, di ba? So what is lawfare? It is the use or misuse of the legal system to oppress or to suppress certain rights. So halimbawa, let's say an indigenous cultural community wants to protect their land. Ang nakikita natin, and this doesn't happen only in the Philippines, it happens all over the world, that community will be bombarded with cases for violation ng sanitation rules, squatting, mga ganyan, na those cases might not even be very good cases. They're not designed to win necessarily, but designed to harass and oppress. So, lawfare, ang term na ginagamit dyan, yung paggamit ng legal system to oppress or to suppress certain rights or as a form of harassment to discourage their exercise of a right. So, hindi malayong mangyari na ganito ang nangyayari sa kaso nung 4. Hindi naman nag-atras yung natitirang, ilan ba yung natira? 14? 14. Or 14 kasi 18 sila eh. So yung wala namang ding komento on the part of the remaining 14. This is what we can see base mismo doon sa mga sabi nila and sa mga sinasabi nung 18 noon na ang daming kaso, may mga threats na meron naman sila daw ipon noon, pero of course may mga pangangailangan ang kanilang mga pamilya. And if busy sila or they have to be protecting their rights left and right, madidrain yung resources ng pamilya nila. Madidrain yung kanilang mga retirement na ipon nila. So,
they also fear for the safety of their families. At ganito ang normal na buhay ng whistleblower. Maniwala kayo, nangyari na yan several times. So nakikita natin, and not only that, di ba? First, they will try to discredit you. Ginawa yon. Ano yung sinabi? Dishonorably discharged naman yung mga yan eh. Hindi naman Marines yung mga yan. Eh. So that was stage 1. What was stage 2? Suhol. Tigil na nyo yan. Wala namang mangyayari dyan eh. Ganun. Tapos of course may trolls to be effective in convincing them, 'di ba? So ano ba yan? Yung mga baka naman gusto gusto niyo lumipat ng bahay. Uy, may sakit yung anak niyo. Bigyan kitang pera. Tigilan niyo na yan. Huwag nang hindi mo naman ikayayaman yan eh. Meron din supposedly may balita na may additional na pera na ino-offer. O bahagi nga pala doon sa sa discrediting, doon sa paninira ay tumanggap daw sila ng tagfa 5 million o tagfa 5 million bigay daw ni Mike Defensor. So again, baseless 'yon, sabi-sabi lang yung mga 'yon pero panira. So bukod pa diyan, ayan. So, and then, yun na nga, yung mga threats. And then, eto na nga, kinasuhan sila every time umapir sila sa TV, every time may mag-interview sa kanila, kakasuhan sila, kakasuhan yung nag-interview, kakasuhan lahat, di ba? And hindi lang po sa Metro Manila or sa mga residents nila sila na kakasuhan, kinakasuhan sila all over the country. Yun yung nature kasi ng libel and cyber libel is that, pwede mong ikaso, well, normally ikakaso mo yan doon sa residence nung person na nagrereklamo. Pero there's some na kinakaso nila kung saan nila nakita yung libelous statement. So, yun, sabi ni Ma'am Sarina, tama ka, realidad, pag whistleblower ka, remember si June Lozada kay Gloria, yan, di ba? Pati si and the traitorousness can cross, because remember, na-convict si June Lozada, presidente na si Noynoy Aquino, after Noynoy Aquino made him part of his campaign. So, yan po talaga ang nature ng whistleblower at ini-expect na natin yan umpisa pa lang. Alam natin that these things happen and yes, posibleng malalagasan sila. May hearing kanina? Ano yung hearing kanina? Sandali kasi iba yung time zone ko. Hay na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kung gusto nyo panoorin yan, punta lang ho kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles and Amit Paglinawan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat.